Today and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, i-share ko naman sa inyo yung mga natutunan ko, yung mga nakita ko na pwede natin gawin sa mga uling para makatulong upang gumanda at mas maging healthy yung ating mga halaman. So ito na nga yung mga hacks, yung mga tips at saka yung mga tricks na pwede natin gawin sa uling. At syempre bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. At eto na nga po, may iba't iba tayong mga hacks na pwede nating gawin sa uling para mapaganda natin ang ating mga aglonema. Actually, hindi lang aglonema kundi effective siya sa almost lahat ng plants na meron tayo. And iisa-isahin natin yung tips and tricks na pwede nating gamitin itong ating mga uling. Ang maganda mo sa uling, madali siyang hanapin, madali siyang gawin as alternative, at saka ang isa pa, murang-mura lang siya. So, madali nang hanapin, tapos mura pa, tapos makakatulong pa para makapagpaganda ng mga aglo natin or ng iba pa nating mga halaman. Kaya isa-isahin natin ang mga tips or mga hacks na meron dito sa uling na makakatulong sa atin. Una na dyan sa ating listahan, napakagandang panglagay sa pang-ilalim na mga paso natin gagamitin yung mga uling na yan. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. Yung mga advantages kapag ito yung inilagay natin. So, tandaan natin na itong mga uling or itong mga charcoal ay porous siya. So, ibig sabihin, marami siyang butas-butas kasi siya. So, nakaka-penetrate yung hangin. At saka at the same time, kapag inilagay mo siya dyan, nakaka-penetrate yung tubig. Hindi ka maiipunan ng tubig dito sa loob ng pot natin. So, kahit gawin mo siyang pang-ilalim, walang problema. At ang isa pa, very advisable siya na gamitin at gawing alternative instead ng mga pebbles or mga bato na pwede nating panglagay sa ilalim. Kasi, syempre, lightweight lang ang mga uling. So, advisable siya sa malalaking paso para at least kahit yung paso mo na yon, medyo lalo na kapag malalaki nga yung paso, kahit ilipat-lipat mo siya ng ibang spot, ng ibang space, hindi masyadong mabigat kasi hindi siya puno ng lupa or hindi siya puno ng bato sa ilalim. And yun nga, since maraming butas at saka magaan itong mga uling, kapag inilagay mo siya sa ilalim, hindi rin siya naiipunan ng tubig. Nakaka-penetrate yung tubig palabas doon sa drainage hole natin. At the same time, mas nagiging well aerated yung ating ilalim dahil dito sa mga charcoal na inilalagay natin dito sa pinakailalim ng pot. Advisable itong paggamit ng uling na kasama doon sa pinakailalim ng ating mga paso kasi lalo na kapag nga malalaki yung pots na gamit natin, kahit palipat-lipat mo siya ng pwesto o kaya aangatin mo siya, lilinisin mo yung paligid ng halaman natin, mas madali or mas magaan natin na mabubuhat or maililipat yung halaman instead of pebbles or mga maliliit na bato yung nasa ilalim nun. So yun yung isang advantage. And pangalawa, pwede rin naman pala tayong gumamit, ito ay pwedeng alternative din dito sa natin, sa mga uling natin, is yung coco cubes. So, marami rin tayo nabibili niyan at saka mura din siya. Yung coco cubes, tamang-tama rin at perfect din na ilagay na pang ilalim doon sa ating mga halaman para at least mas magaan nga yung pagbuhat natin sa kanya, especially nga doon sa malalaking pots. At ang sumunod naman sa ating listahan, yung tinatawag naman na mulching. Pag sinabing mulching, paano ba yung ginagawa nito? Etong mulching kasi, ang pinakagagawin lang natin sa halaman, sa mga aglo natin or sa kahit sa ibang mga halaman natin, ay ilalagyan natin sa ibabaw. Instead na sa ilalim, ilalagyan natin sa pinakaibabaw naman ng paso ng mga uling kasi nakakatulong to kung halimbawa lalo na kapag sa ibang lugar sa may mga winter o kaya dun sa sobrang init. Nakakatulong kasi ito para maprotektahan yung roots at saka yung mismong halaman sa too much heat at saka too much cold. So yun yung maganda. And ganun din yung nangyayari kapag naandun siya sa ilalim ng pot natin, pag naglagay tayo sa ilalim ng pot natin. So yun yung advantage, nakakatulong siya para mas maging healthy yung ugat ng mga halaman o ng mga aglo natin. And ang sumunod dyan, pagka naglagay ka ng uling sa ibabaw ng ibabaw ng paso mo, ay naiiwasan na sumibol o tumubo yung mga weeds na maaaring naando doon sa ibabaw o maaaring sumibol doon sa ibabaw ng pots mo. So, at least iwas iwas trabaho na, hindi mo na kailangang every or once a week ay magtatanggal ka ng mga damo sa iyong mga halaman kasi sigurado na
nagsisibulan din yung mga damo sa paligid ng mga halaman mo. So, yun yung isang malaking advantage or factor kapag ka naglalagay tayo ng uling sa ibabaw naman ng ating mga aglo. Pagka naman ginagawa natin yung mulching na yan, so ayan, lalagay lang naman natin yan sa pinakaibabaw. Pwede na tayong gumamit ng mga small pieces lang ng charcoal or even yung mas maliliit pa dito. O kung halimbawa wala man or malalaki yung charcoal na meron tayo, ay pwede naman natin pira-pirasuhin. So ganyan lang. At nagsuserve as decoration na rin siya sa ating mga halaman. And hindi naman siya masyadong visible na rin kapag ka masyado nang makapal yung inyong mga aglo eh. So yun. So pupunuin nyo lamang yan. Yung lahat ng space na nakikita nyo pwedeng paglagyan ng charcoal ay lagyan natin. Ginagawa rin kasi, hindi yung tinatawag na mulching, ginagawa din yan sa mga dahon, yung nilalagay yung mga dahon dito. Sa pagkakaalam ko nilalagyan siya ng mga dahon or mga twigs doon sa pinakaibabaw. So, pwede or mas maganda natin gamitin itong mga ulingan na to. So, ayan, small pieces lamang hanggang sa makuha nyo yung desired na dami na gusto nyong ilagay doon sa inyong mga halaman. Ang isa pang maganda dito, kapag halimbawa meron kayo ng mga uling dito, nakakapag-keep din siya ng moisture dito sa palibot ng halaman ninyo. So yan, ibig sabihin lang, magandang gawin to hindi lamang sa mga sa mga aglo natin, kundi pati na rin sa mga kalateya natin. Ulitin natin, ang mga benefits na maaari nating makuha sa mulching ay yung water retention, nai-increase natin yung water retention, at saka yung weed prevention, at ang pangatlo dyan ay yung tinatawag na temperature control. So yun yung mga main benefits kapag meron tayong uling sa ibabaw ng halaman natin. At ang susunod sa ating list, hindi lang to sa hindi lang sa aglo, kundi sa mga halaman. Ito perfect ito na alternative din as pebbles, 'di ba? Kung halimbawa magla-landscape kayo or meron kayong spot or space sa bahay ninyo kahit maliit lang 'yan na gusto niyo lagyan ng pebbles, napakaganda ring alternative na garden decor nito. Instead of pebbles yung ilalagay natin, lalo na yung mga halaman mo na nando doon ay light colors lamang at saka yung palibot niya, nagkakaroon kasi ng accent kapag uling ang ginamit natin. Parang at the same time, pumapasok na rin dito yung mulching kasi ilalagay nga natin siya sa ibabaw nung ating pinaka gustong i-landscape or gawing decoration. Katulad nitong amin. For example, ito, dito sa dito sa maliit na space namin na to, ayan, nakikita nyo naman na may aglo dito at saka iba't ibang klase ng halaman. So, instead of pebbles, yung gamitin natin dito, pwede din natin siyang palitan ng uling. And ano lang siya, di ba? Kumbaga parang masasabi natin na mas cheap. Hindi mo naman hindi pagka-kumpul-kumpul siya or medyo makapal siya. Tapos yun nga, nakakapagdagdag siya ng accent. Mas cheap siyang gamitin, low maintenance siya. Kasi wala ka naman kahit na anong gagawin. At saka isa pa, mapiprevent natin yung nangyayari dito. Ito yung nangyayari. Kasi kapag pebbles ang inilagay mo, minsan hindi natin ma-avoid na sumibol pa rin sa mga singit-singit niyan yung mga damo. Kung halimbawa charcoal yung gagamitin natin, so mapiprevent na natin yung yung mga cases na ganito. At ang susunod naman sa ating list ay pwede rin natin siyang ihalo or i-mix doon sa potting medium na gagamitin natin para maiwasan or ma-prevent mga fungal infection na maaari nating makuha sa ating mga halaman, most especially dito sa mga succulents at saka dito sa mga adenium kasi sila yung mga halaman na masasabi natin na prone doon sa mga fungal rot na tinatawag. So, para ma-avoid yan, pwede nating i-share or ihalo pala yung ating mga uling. And yung uling na ihahalo natin, yung maliliit na piraso lamang, pwede nating durugin. Hindi naman yung totally pulbos na pulbos, kundi yung as in mas pino lang ng konti, katulad nito. Ayan, or kaya kahit lumaki pa dito ng konti, wala kayong magiging problema. Kasi ayan, basta wag lang yung sobrang lalaki. Okay? So parang sinlaki ng mga pamis, yung mga ganung size ng mga uling. So dudurugin lang natin sila ng konti and yun nga, ihahalo na natin siya sa soil natin para ma-prevent yung mga fungal infection sa ating mga halaman. So ganun lang kasimple yung gagawin natin. So yun namang mixture na gagawin natin kahit gantong kalalaki or even yung malalaki dito ng konti. So hindi kailangan durog na durog at hindi rin kailangan sobrang lalaki. So siguro most probably ganito. Kung nakakita na naman kayo ng mga perlite or pamis, so yung mga ganong klase, yun yung ihahalo natin doon sa ating potting medium para makatulong at ma-prevent natin yung mga fungal infection. So, ganon. Siguro, small amount lang. Let's say, sabihin natin kung kukutsarahin natin, mga 3 kutsara siguro. Enough na yon para lang at least meron. And hindi naman siyang yung over sa paglalagay or paggamit nito kasi
ano naman addition lamang siya. Kung gaano karami siguro yung perlite or pumice na gagamitin natin, ganun lang din kadami yung amount na gagamitin natin sa charcoal para makapag-prevent tayo ng mga fungal infection na maaaring pumatay sa mga most especially sa mga adenium natin at saka sa mga succulents. Dito na natin gawin sa kalatehan natin para talagang ito yung pinaka-sample. Ito yung pangpapaslow daw. Based na rin dun sa natin, sa napanood natin. So gagayahin natin. Bubudbud mo lang yung charcoal sa palibot. Ayan, lalo na kapag nagpe-fertilizer ka. Pagkatapos, mas maganda kung dudukalin natin ng konti pagkabudbud natin para ma-absorb din yung charcoal. Hindi lang siya nasa ibabaw ng hindi lang siya nasa ibabaw ng soil, kundi pati na rin mapupunta siya sa ilalim. Kasi syempre yung fertilizer, ayan nakikita nyo, mga pumice yan. So yan. So lagyan natin, pagkatapos ganun lang, bubungkalin lang natin. Kasi syempre, kapag matagal na yung halaman natin, parang medyo solid na rin yung pinakaibabaw niyan, di ba? And katulad na nabanggit ko dun sa nakarang video natin, kita nyo naman yung natin, yung soil ng ating Calathea, ng Doti. So yan, slightly dry siya. Yung ibabaw, yung ilalim niyan moist pa rin. Pwede na natin siyang diligin. And by the way, add ko nga pala, iba't ibang klase ng uling yung pwede nating makuha or mabili sa merkado. Yung mga uling na pangkaraniwan lang naman, wala namang pinipili na uling ang pwede natin gamitin. Kahit anong klase yan, hardwood or softwood. Yung hardwood, yun yung tinatawag. Yung kadalasan nabibili natin ng naka-plastic na. Kadalasan nating nabibili sa mga tindahan na nakatingi or naka-plastic na. So, yun yung gagamitin natin. Ang pagkakabasa ko nga at ang pagkakaalam ko dyan, based dun sa nabasa ko at napanood ko, mas marami pang ang nutrients na nilalaman yung mga hardwood o yung mga uling na nabibili natin doon sa mga tindahan lamang. So yun, kaya kung halimbawa lack of nutrients or gusto niyo madagdagan pa yung nutrients ng inyong mga halaman, much better kung yun ang gagamitin. Pero wala tayong pili, kahit anong klaseng charcoal yan, mapa-imported man yan o yung local nga, pwede nating gamitin yan. At ang isa pang use ng ating uling ay yung pulbos naman. So itong powder na, yung charcoal powder na katulad ng nakikita nyo sa video, ay pwede nating ibudbod dito sa halaman natin, sa mga aglo natin. Most especially kapag nakakakita kayo ng mga kain or mga sirang dahon. Ibig sabihin lang kasi yan ay may mga insekto na namamahay at kumakain ng inyong mga halaman. So yun, kung halimbawa nakikitaan nyo yan, especially yung mga beetles, so ang gagawin lang natin, ibubudbud lang natin doon sa halaman natin at mapiprevent na maitataboy na natin yung mga insekto na yan para maiwas na sirain yung ating mga halaman. At the same time, kaya rin nilang patayin yung mga insekto na naando doon or namumuhay na. So yun yung advantage kapag binudbud. So budbud lang, magdudurog lang tayo ng uling and siya nating ibubudbud. So yun, and even dun sa mga root crops natin, so walang pinipili itong halaman, hindi lamang sa mga aglo natin pwedeng gawin ang mga bagay na to or ang mga life hacks na to ng mga uling. Nakita natin sa internet or sa mga video, ibubudbud lang naman sa ibabaw ng halaman. Most especially kapag nakita mo may mga gantong sira yung yung mga halaman mo, ayan. Ito yung isang magandang example, meron pa dyan sa ilalim. So, ang gagawin mo, yung mga pulbos, kung mapupulbos nyo talaga ng pulbos na pulbos, katulad ng mas pulbos pa dito, mas maganda. So, ang gagawin nyo lamang, ibubudbud nyo, ayan, makikita nyo yung yung particles na yan na naiiwan doon sa halaman. Kapag mas pino, mas maganda kasi mas dumidikit siya doon sa sa pinakahalaman, di ba? So yan, bubudbud nyo lamang. Mas maganda kung gagamit din kayo ng gloves. Kasi kapag medyo malalaki, mag-i-slide lang siya pababa, nakikita nyo. So kailangan mas pino yung paggamit natin or pagdurog natin nitong mga charcoal na to. Yan, mas maganda kung gagamit kayo ng gloves kasi pagka hindi kayo gumamit ng gloves, napakaitim sa kamay eh. So, yun. Kahit naman surgical gloves lang kasi pangbudbud lang naman. So, kung halimbawa talagang napaka-worst na nangyayari dun sa halaman ninyo, maaari nyo budburan yung buong halaman. Ang susunod na life hack natin para sa mga uling natin. Ito perfect to sa mga sabihin nating mga crops natin or yung mga edible na mga halaman natin kung meron like yung mga sili, yung mga kamatis. Most especially kung halimbawa naglalagay kayo ng pesticide para ma-avoid yung mga yung mga insekto sa pagkain ng ating mga halaman, especially nga yung mga edible plants natin. So ang gagawin lang natin yan, perfect na pang residue removal ng pesticide etong mga charcoal. So papaano natin gagawin yan? So itong powder na katulad nitong ibinudbud natin sa kanila ay pwede natin namang ihalo sa tubig na 1 gallon of water is katumbas ng 400 grams. Ayun yan sa napanood ko, ayun yung ratio.
400 grams ng charcoal powder o nung uling na yon na ginawa mong powder ang isasalin mo sa 1 gallon of water na siya mo namang i-spray doon sa ating mga halaman, most especially doon sa ating mga, sabihin na nating mga gulay, para at least ma-remove yung mga natitira pang chemicals, harmful chemicals na meron at nakadikit pa na naando doon pa sa ating mga halaman para at least maging safe siya na nakainin natin. Most especially kung halimbawa sa bakura natin yan at tayo rin mismo yung kakain ng mga ito. Kaya yun, perfect na pang remove ng residue na pwede nating gawin yan. So 1 gallon of water ay katumbas ng 400 grams na uling, charcoal powder. Pwede nating i-spray o pwede nating i-sprinkle lamang sa kanila. So kung ano yung equipment na meron kayo sa inyong bahay, wala namang problema. So, nasa sa inyo na yan. At ang susunod sa listahan natin, ito ngayon ko lang nalaman ito at gusto kong gawin ito. Kasi kung halimbawa, medyo nagwo-worry kayo na baka too much fertilizer na yung nailalagay natin doon sa ating mga halaman, pwede rin kayong maglagay ng powder na charcoal yung dinurog ninyo doon sa ibabaw or even bungkalin nyo ng konti yung ibabaw ng inyong mga halaman, ng inyong soil, and then yung ibinudbud nyo ng mga charcoal ay doon nyo ilagay. So nakakatulong yan. Kung halimbawa naandun pa yung fertilizer, mas magiging parang mapiprevent niya or mai-slow niya yung pa-distribution ng fertilizer kasi i-absorb muna ng charcoal powder yung sabihin nating too much fertilizer doon na ibinudbud natin or inilagay natin sa ating mga halaman, and then eventually i-release niya ng dahan-dahan para doon sa mga halaman. So ito, gusto kong makita to. Siguro mas magandang gawin ito sa mga kalateya natin kasi diba sa mga kalateya natin kapag ka nag-fertilizer tayo, minsan talagang too much fertilizer ay nakakasira ng dahon. So para at least maging slow release yung ano natin, yung ating fertilizer na inilalagay, hindi tayo magwo-worry na. So para ma-prevent or maiwasan natin yung mineral build-up doon sa mga dahon ng kalateya natin, pwede nating haluan ng charcoal powder yung ibabaw, bungkalin lang natin ng konti yung ibabaw, and ayan, itatry natin to sa ating mga halaman. At ang isa pang benefit na makukuha natin or paggamit natin ng charcoal sa ating mga halaman, mapayan ay mapalagay man sa ilalim ng pot, o kaya doon sa ibabaw, o kaya gawin nating powder, most especially sa soil, ay nakakapag-increase siya ng pH level ng soil na ginagamit natin. Kung halimbawa, ang potting medium na ginagamit nyo ay masyadong acidic. Ang acidic kasi below 5 yung pH level niyan. Kapag bumaba dyan, ibig sabihin, yun nga, acidic nga yung inyong soil. At ang pinaka-advisable or ideal para sa mga halaman natin ay 6 pH level. So, ibig sabihin, kung mababa, pwede natin gamitan ng mga charcoal kasi nakakatulong nga ito para maitaas or ma-erase natin yung pH level ng ating mga halaman o ng ating soil na gagamitin. So, yun. At last but not the least sa ating listahan, kung halimbawa gumagamit kayo ng medyo ng mga compost or yung mga medyo maaamoy, smelly na mga potting medium, maaari nating gamitin or lagyan ng uling para at least ma-absorb niya yung smell or foul odor na maaaring nanggagaling dun sa halaman natin. So yan, yung halimbawa, naglalagay tayo ng yung mga nabubulok na mga balat ng saging sa ating soil, and eventually kasi yan ay mangangamoy at magkakaroon ng foul odor para at least ma-prevent or mahigop yung amoy na yon, ay gagamit tayo ng uling na ilalagay natin sa pinakaibabaw lang din. And yun, lalo na syempre kapag halimbawa yung mga halaman na ginagamitan natin ng mga ganitong natural fertilizer ay yung nasa loob ng bahay para at least hindi naman kulob o maiwasan ng mga amoy sa loob ng bahay natin. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Kaya magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.